So silent. Okay lang ho ba talaga na ituloy pa rin natin ito? Mga kapatid, ano? You see, hindi natin po pwedeng lukuhin ang ating mga sarili. Kung anong meron lang tayo lang may bibigay natin. Kung hindi ako disciple, how can I make disciples? That is the question. If I am not a disciple, how can I make others a disciple of Jesus? I cannot do that. Even in our experiences, it is proven of who we are. Why? We failed to make disciples. Because we are not disciples, we are just believers. Now, parents, listen to me. Especially born-again parents. You see, wag na kayo magpakahirap kung sino i-disipulo nyo. Mga anak nyo, gawin yung disipulo. Pero magagawa nyo lang yan kung kayo ay disipulo ng Panginoon. Ngayon, kung ang anak nyo ay hindi pa disipulo, kung kayo ay hindi pa disipulo, hindi nyo magagawang disipulo anak nyo. October 24 ba yun? Basta pinasulat ko yun sa panganay kong anak. She is already 10 years old. But at that day, mga kapatid ko minamahal, she was born again. Sabi ko, isulat mo yan sa kalendaryo ng ngayong araw na ito, ikaw ay na-born again. Kinausap ko yung anak ko. In-explain ko sa kanya ang gospel. Even at her age. Sabi ko, kailangan ma-born again ka kasi walang apo ang Diyos. Yan ang sabi ni Benihin sa kanyang anak. Sabi ng kanyang anak, Daddy, hindi ba po pwedeng save na ako kasi pastor ka naman, tsaka save ka na, hindi ba pwedeng save na ako? Ano sabi niya sa kanyang anak? Anak, walang apo ang Diyos. Mga magulang, tandaan niyo, walang apo ang Diyos. Ha? Tumatawag kayo, Oh God, you are my Father, Father God. Pero pasensya na kayo, walang apo ang Diyos. Ang mayroon lang ang Diyos ay anak, wala siyang apo. Kaya hindi po pwede yung mga anak natin ay apo niya. Kaya in-explain ko sa anak ko, anak, walang apo ang Diyos. Ang mayroon na siya anak. Kaya it's either you are not a child or you are a child. Now, in order for you to become a child of God, you must be born again. And how to be born again, I explained it to her. Sabi ko ngayon, ang tanong ko sa iyo, would you like to be born again? Kasi she has to decide. It must be enforced, o hindi ito dapat na ipuwersa o ipagpilitan. She has to decide even at her age. Sabi ko sa kanya, gusto mo bang ma-born again ngayong umaga? Sabi niya, opo. Sumabay ka sa panalangin ko. Pinatanggap ko siya sa Panginoon. Pagkatapos na namin manalangin, umiiyak yung anak ko. Sabi ko sa kanya, bakit ka umiiyak? Sabi niya, ewan ko. And she got born again. Ngayon, dinidisipulo ko na siya. Mga kapatid ko, minamahal sa Panginoon. Ang unang discipleship ko sa kanya, memorize the book of Proverbs. The whole book of Proverbs, memoryahin mo. Sabi ng anak ko, yung anak kong magpipitong taong gulang pa lang na lalaki, sabi niya, bakit mo kasi mag-memorize eh? Sabi niya, ayoko mag-memorize. Mga kapatid ko, minamahal. Sabi ko sa kanya, memorize the whole book of Proverbs. Bakit? Sabi ko, gusto mo maging wise? Gusto mo maging matalino? Memorize the book of Proverbs. 10 verses na ang na-memorize niya kasi every Saturday lang. If I can make it to memorize her 5 verses a day, o edi sandali lang, 31 chapters lang ang Proverbs eh. You see? Bakit ko nagagawa yun sa anak ko? Because I am a disciple of Jesus. What I am, I can make my children to be. Kung ano ako, pupili ko silang gawing kagaya ko. That is why the question here, mga kapatid, the second task of the Great Commission is, go and make disciples. But, in order for that to fulfill it, mga kapatid ko minamahal, the question must be settled. Are we a disciple or just a believer in Christ? Because if you are a disciple, mga kapatid ko minamahal, what will happen to you? You can make others as you are.
Look at Jesus. He was a disciple of the Father. Ang sabi ng iba, hindi po pwede maging Diyos si Jesus. Hindi po pwede yan. Hindi po pwede maging Diyos si Jesus. Yung mga hindi naniniwalang si Jesus ay Diyos. Sabi naman ng iba, bakit? Kasi tinan mo, si Jesus sumusunod sa Ama. Sumusunod ba ang Diyos sa kanyang kapwa Diyos? Si Jesus nagpapasakop sa Ama. Nagpapasakop ba ang Diyos sa kanyang kapwa Diyos? Sabi ko naman, hindi nyo naiintindihan Alam niyo kung bakit nagpapasakop si Jesus? Sapagkat sa langit, heaven is a place of order. Kaya nga walang gulo sa langit Kasi sa langit ay lugar ng kaayusan. Para magkaroon ng kaayusan, kahit na si Jesus ay Diyos, para magkaroon ng kaayusan, kinakailangan niya magpasakop at sumunod sa kanyang Ama. Ang tanong ko, nababawasan ba ang pagiging Diyos ni Jesus dahil sa kanyang pagpapasakop at pagsunod sa kanyang Ama? Let's apply that question in our personal life. Mga wives, mga asawang babae na narito. Yung ibang mga asawang babae, kahit born again, na hindi nagpapasakop sa kanilang mga mister. Bakit? Sa halip na magpasakop, sila ang nananakop. Kaya maraming mga wives na mga conqueror. Instead of submissive, they are conquerors. They conquer their husband. Diba? Bakit ayaw nila magpasakop, lalo na kung sila may pinag-aralan, lalo na kung sila nagtatrabaho, lalo na kung sila ang kumikita, ayaw nila magpasakop. Bakit? Sabi nila, teka muna, pa nagpasakop ako, kahit asawa ko ito, baka mabawasan ang pagkatao ko, bumaba ang pagkatao ko, baka ako'y pagtawanan. Bakit? Nakakapagpababa ba ng pagkatao ang pagpapasakop at pagsunod? Hindi, nakakapagpababa yan, nakakapagpataas pa yan ng ating pagkatao. Mga kapatid ko minamahal. Look at Jesus, He was a disciple of the Father. Mga kapatid ko minamahal. Disipulo siya ng Ama. What happened? Kaya nung kanyang ginawa, nung siya magkatawang tao, follower siya ng kanyang Father, mababasa niyo po yan sa Bible. Anong sabi ni Jesus? Lahat ng aking ginagawa ay kung ano ang nakikita ko sa Ama. Lahat ng aking sinasabi kung anong naririnig ko sa Ama. O hindi ba disciple yan? Anong tawag mo dyan? You see? Kaya anong kanyang ginawa doon sa mga ibinigay sa kanya ng Ama? Ginawa niyang disciple. Bakit? Kasi yun siya. Nakakatuwa itong Great Commission. Merong 3 dito Isa-isahin po natin mga kapatid ko minamahal. 3 ba o 4? Okay. 3. Sabi ni Jesus, go therefore and make disciples. Baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Number 1, the beginning of discipleship is baptism. Water baptism. Christian baptism. That is the beginning of discipleship based on Matthew 28 verse 19 and 20. Number 2, sabi niya, mga kapatid ko minamahal, baptism. Okay? Number 2, brothers and sisters, is still in Matthew 28 verse 20. Teaching them to obey, to observe all that I have commanded to you. So number 2, the continuation of discipleship is obedience to Christ's commandments. The beginning is baptism, Christian baptism, or water baptism. Number 2 is the continuation, is the obedience to the commandments of the Lord Jesus Christ. Number 3, the end, the fulfillment, the consummation. Mga kapatid ko minamahal, of discipleship is in Matthew chapter 10, verse 24 to 25. Matthew chapter 10, verse 24 to 25. The end of discipleship is Christ-likeness. Ang sabi doon, walang alagad na higit kaysa sa kanyang guro. Masiyahan na ang alagad na makatulad sa kanyang guro. That is